Migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Isang magandang morning po sa ating lahat, mga kaibigan at kakampi ko. Ngayon naman po ay October 1, no? Unang-unang Saturday ng buwan ng Oktubre, na kung saan, sabi ng aking friend na isa na Chinese, swerte ang pagpasok ng October sa ating lahat. At i-positive thinking na natin po yan, mga kakampi ko. Napakaswerte, tayo lang naman dito kasi daw ang gumagawa ng swerte, no? So, ulit, magandang morning, and siyempre, dahil Sabado ngayon, kailangan kinig tayo ng mga magagandang music. Celebrating the Yuletide season. Ayan, so, kahapon, Biyernes, no? September 30 kahapon, ay nagsagawa na naman po ang ating mga kapartner na mga recruitment agency. Ito po yung mga matitinong agency na kung saan hindi naniningil ng placement fee. Yan, no, diba? Gusto ko yung mga ganong klase. Ay nagbigay na naman sila ng tulong, suporta at ayuda sa ating mga OFWs na nanggaling sa Saudi Arabia. Yung po mga na-stranded dyan sa Saudi Arabia na kung saan dito po ginawa sa Pampanga. Yan. Sparkling lights. At itong mga OFWs ito kasamang pamilya nila ay pinasaya talaga. No, pinasaya talaga ng ating mga PRAs o itong ating mga Philippine Recruitment Agency na kung saan nagbigay pa ng mga ng mga bukod doon sa binigay ng ating pamahalaan ay nagbigay din tulong suporta itong ating mga PRAs, no, itong ating mga recruitment agency. Nagbigay ng saya, nagkaroon ng raffle, nagkaroon ng mga palaro dito, at syempre nagbigay din ng mga goods, no? Yung mga goods worth 500, may bigas din pong kasama doon sa mga ilan, doon sa raffle draw. Napakasaya po, at naging masaya naman din ang ating mga OFWs na stranded dyan sa Saudi Arabia. At syempre, kamusta na kayo? Excited na naman tayo sa pagpasok ng buwan ng Oktubre. Dahil pagka nga yan, sabi ko nga sa inyo, pag dumating na at lagpas na si September, pagdating ng October ay talagang Christmas na po. At dalangin ng programang ito na parati tayong masaya at maging peaceful sana ang Pilipinas. Ay, wag sana pala. Positive tayo. Maging peaceful ang Pilipinas. Yan. At binabati din natin ang ating mga kapartner sa mga overseas work, no? Binabati natin si Sir Luther Calderon ng Campi, si Gina ng Kaibigan ng OCW, at siyempre yung ating mga ka-TWG, no? Lahat sila, marami. Si Miss Susan Potople. Magandang morning at magandang unang Sabado ng Oktubre. And my wish is that you'd let me spend. Siyempre si Comport, diba? Kilala ko. Ako lang po may kakilala doon. Sa inyong lahat, isang maligayang Sabado. At alam kong marami rin kayong ginagawa. Get well soon. Naman sa ating kongresista, sa ating si Congressman John Bertis, na kung saan ay dumaan po sa isang pagsubok, no? Pero nakaka-recover na yung ating kongresista. Pero kung ingat-ingat lamang po, at syempre dahil sa galing ka sa isang matinding pagsubok, no? Kailangan mong magpahinga.
take your time, take your rest para naman medyo hindi ka mapagod. Kapag napagod kasi, alam mo naman, ang puso natin, di ba? So, dapat ay huwag kang matigas ang ulo. Sumunod sa doctor's advice. So, di ba? Yun nga, sabi ni Allen. Yan. So, get well soon, Congressman Bertis. At syempre, welcome back naman kay Chief of Staff. Ay, ito kanyang Chief of Staff, no? Si Chief of Staff June Aguilar. Galing po yan sa Guam itong nakaraan. Ano, yan. So, dali-dali pa rin tayo. Paalala natin. Ako, thank you very much din pala doon sa lahat ng nagbigay ng kanilang dugo para sa ating proyektong aming proyekto natin ay Dugo Mo, Buhay Ko. Yan. At kasama natin dyan ang mga seafarers, no? Yung mga kadete. At syempre yung mga kapulisan. Kapulisan galing sa Parañaque at Pasig. Sa inyo po, saludo po ang kakampi sa inyo sa pag-donate ninyo o pagbibigay ninyo ng inyong dugo para sa Cross. And thank you very much naman sa Red Cross dahil sila yung katulong natin kaagapay sa paggampan, no? Yung ng ating proyektong Dugo Mo, Buhay Ko. At syempre, without the place, yung venue po ng Pag-ibig Fountain. Thank you very much po at napakaganda daw ng place na ito dahil malamig nga naman. Ang susunod po natin ito ay November na, no? November 19 po, kaya doon sa mga ilang nais magbigay o mag-donate ng kanilang dugo para sa ating mga kababayan naman, ay pwede po kayong pumunta muli doon sa Pag-ibig Fan sa may Justin Building sa may Malugay. Yan, Makati po yan. So thank you very much sa PNP Parañaque, PNP Pasig at sa United Filipino Seafarers. Yan. At doon naman sa mga meron palang hindi naman din pwede na magbigay ng dugo. Kasi kailangan pala, Allen, ikaw ay 50 kilos. Yan, 50 kilos, medyo pataas. So si Gina na nais magbigay sana ng kanyang dugo ay hindi nag-ubra kasi 46 lang siya. Kaya hindi naman si Fatima, hindi rin pumwede. So muli po, maraming salamat sa inyong lahat. At doon sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mag-donate ng kanilang dugo, November 19 po. At syempre, October na, yan, ay alam kong naalala ninyo naman ang Gawad Parangal. Ngayon, ika-6 na OFW Gawad Parangal na po. Kaya watch and wait and see. Sino nga ba ang mga ibigyan ng parangal ngayong 2016? My whole life with you. At sabi nga natin may mga ilang mga tayo rito, tingnan nyo, may mga ilang mga nabasa tayo, ha? Labor Secretary Silvestre Bello III, sabi ng pamahalaan ay nagpaplano, sabi niya according to him, nagpaplano ang pamahalaan na magkaroon ng isang bangko. Galing yan bangko ang mga overseas Filipino workers. Yan. At nung pa natin yung gusto, di ba? Sabi rito, Overseas Workers Welfare Administration ay mayroon silang nai-contribute na 20 billion mula sa kontribusyon ng mga OFWs. So, kung nasa bangko nga yan ng tinatawag nilang OFW Bank, ay mas maganda dahil pag-aari na yan ng mga OFWs, di ba? Maganda. Yan, so napakaganda yan. Sana nga ay matupad. Ano po? Kailangan naman paalala din natin sa ating mga OFWs. Gusto ko magpapaalala lagi, yung mga pamilya ng OFWs, lagi natin tatandaan na lagi po tayo magtipid dahil hindi natin alam. Katulad nung isang mamaya ibabalita namin, 20 taon siya trabaho sa Saudi Arabia.
So, isang iglap ay puro utang na sila bigas. Sa 20 years, walang naipon. Ano po? So, mag-iipon tayo at dahil ang panahon na hindi natin sigurado. So, may ipon tayo kasi ang isang maganda dyan, huwag tayong umasa sa ating remittance. Yung padala ng ating mahal sa buhay galing sa ibang bansa. Ngayon, meron ako i-introduce sa inyo to, nabasa ko kasi ito eh. Mag-practice daw tayo ng conjugal spending. Ano nga ba tong conjugal spending na ito? Ito raw yung ginagawa ng iba ha. Ang pera ng misis mo at pera ng asawang lalaki, o kayo dalawa mag-asawa, pera niyo yon. So, kapag may bibilihin kayo, conjugal spending daw ang tawag doon. Ibig sabihin, kapag may gusto kang bilhin, kailangan ipaalam mo kay misis o kay mister. So, pag ayaw ni misis, yung bibilin mo, hindi ka makakabili. Yon. Pag ayaw ni mister naman, hindi ka rin makakabili. Diba? Diba ang gandang sistema no? Kaya kailangan kayong dalawa ay magbobolahan kung gusto nyo pareho, diba? So maganda yan, ano, yung conjugal spending na tinatawag. Gusto ko yun, di ba? So kailangan talaga magtipid at para sa kinabukasan din. Ang dapat din gawin ay mag-isip ng negosyo para sa kinabukasan. So yan po, at umako na tayo. O isa mo ng paalala mula sa ating himpilan. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund, pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura, tuition fee, mas mababa, at LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito, ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. So mga kaibigan, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating programa, nitong nakaraang September 29, ay siguro alam na rin ng marami, no? At ang kakampi at ang buong miyembro ng kakampi ay nakikiisa at nakikisimpatya sa buting Senadora Miriam Defensor Santiago dahil siya po ay pumanaw nitong nakaraang September 29, alas 8:52 ng umaga nang siya ay bawian ng buhay ng matiwasay. So kami po ay nakikisa at nakikiramay. Rest in peace sa iyo, Senator Miriam Defensor Santiago. At ngayon, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Ating alamin naman ang, alam ba ninyo? Ang pangangalakal ng tao o bentahan ng tao, sa Ingles ay human trafficking, ay ang iligal na pangangalakal ng tao upang pagsamantalahan sa sexual o sa pilitang paggawa. Pati na rin upang ikalakal ang laman loob nito. Ito ay isang uri ng modernong pang-aalipin na kung saan ang mga amo o ilang individual ay nagdudulot ng pisikal o psikolohiyal na pang-aabuso kung saan maaaring maramdaman ng isang tao na hindi naman niya maiiwan ang ganitong sitwasyon.
Pinagtibay ng United Nations ang protocol to prevent, suppress, punish, trafficking in person, especially women and children, o protocol upang mapigilan, masugpo at maparusahan ang pangangalakal ng tao, lalo na ng kababaihan at kabataan. Sa Palermo, Italia noong taong 2000, bilang kaakibat sa naunang pandaigdigang kasunduan ng United Nations o Convention Against Transnational Organized Crime o yung Konbensyong laban sa organisadong krimen transnasyonal. Ang trafficking protocol na ito ay nasa 3 pinagtibay na dagang protokol sa naturang konbensyon. Ang protocol ay ang unang pandaigdigang kasunduan may bisa na sumasaklaw sa issue ng pangangalakal ng tao sa loob ng mahigit sa 50 taon. Ito rin ang natatanging nagtatakda ng napagkasunduang kahulugan ng pangangalakal ng tao. Ang layunin ng protocol ay upang maisaayos ang pakikipagtulungan ng mga bansa sa pagsisiyasat at pag-uusig ng kalakalang ito. Dagdag pa rito, layunin din itong protektahan at tulungan ang mga naging biktima ng pangangalakal ng tao na may buong paggalang sa kanilang karapatang pangtao. Ang naturang trafficking protocol ay nagkabisa noong Desyembre 25 taong 2003. Noong Hulyo naman taong 2010 ay niratifikahan ng 117 mga bansa at 137 mga partido. Yan ang ating alam ba ninyo sa Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. Inaresto ang isang Pinoy na pangunahing suspect sa pagpatay sa isang OFW na pinugutan at itinapon ng bangkay sa disyerto sa United Arab Emirates. Samantalang ayon pa sa balita, nadakip ang suspect na si Glenn Ambro ng Dubai Police matapos ang halos 3 buwang paghahanap at investigasyon sa naturang karumaldumal na krimen. Si Ambro ang sinasabing pangunahing suspect sa pagpatay kay Manormita Taluaro Dadi, isang 46 na taong gulang na OFW at nagtatrabaho bilang kasambahay sa isang pamilya sa Abu Dhabi. Si Dadi ay pinatay noong nakaraang Mayo. Ang suspect at ang biktima ay magkamag-anak di umano. Lumalabas sa investigasyon na may utang ang suspect sa biktima ng nagkakahalagang 130,000 pesos at lagi umanong kinukulit at sinisingil ng biktima ang suspect dahil sa utang nito. Samantala, 43% naman ng mga Pilipino ang nakakulong sa siyam na mga kulungan sa Hong Kong ang may kaugnayan sa illegal na droga. Ito ang inihayag kaninang umaga ng isang opisyal ng Philippine Consulate sa Hong Kong na 42% ng 93 sa lahat ng mga Pinoy na nakakulong doon ay kinasuhan ng drug trafficking o di kaya possession of illegal drugs. Ayon kay Vice Consul Alex Balispin, karamihan sa 39 na mga drug cases ay drug trafficking o yung nahuling nagpapasok ng droga sa Hong Kong. Dagdag niya, karamihan sa mga kaso ng drug trafficking ay may mga turista o turistang Pilipino doon at hindi naman mga OFWs. Pero, anila sa balita, bumaba naman daw ang bilang ng mga kaso ng mga Pinoy na nauugnay sa illegal na droga nito lamang nakaraang buwan at ang huling kaso ay naiulat noong Hulyo. Samantala, pinalaya naman noong Hulyo ang 2 nakakulong at ayon sa mga otoridad doon, hindi nabanta sa Hong Kong ang presensya ng mga Pilipinong nasasangkot sa droga. Samantala, mas pinahigpit ngayon ng mga otoridad ang ipinatutupad na seguridad sa ilang bahagi ng New York City
kaugnay ng nangyaring pagsabog. Ayon sa mga balita, apektado di umano ang mga OFW sa mga pagbabagong ipinatutupad sa naturang lugar. Ayon sa mga kwento ng mga OFW sa lugar, sa kanilang pagmamaneho, ilang beses daw silang hinaharang ng mga otoridad at hinahanapan ng passport bago pinapayagang bumiyahe. Anila, hindi nila maiwasang matakot sa kalagayan ngayon sa naturang lugar. Sa kabila naman nito, labis naman ang pagpasalamat ng mga Pinoy dahil walaan nilang mga Pinoy na nadamay sa naturang insidente. Samantala, patay ang isang overseas Filipino worker habang 5 naman ang sugatan matapos maaksidente nitong September 12, 2016. Base sa impormasyon, namamasyal umano ang mga ito sa Hidden Valley sa Riyadh sa kasagsagan ng holiday sa nasabing bansa. Kinilala ang namatay na si Eulogio Dumo III, driver, at mga sugatan na sina Tristan J. Masignegra, Ronnie Hernandez, Marco Quebonin, Charlie Empasis at Elmer Tapter. Napag-alaman na lahat ng mga naaksidente ay residente ng Davao City at nagtatrabaho sa isang kumpanya ng soft drinks sa Riyadh. Sa ngayon, patuloy ang monitoring sa kalagayan ng mga sugatan, OFW, at naipaabot na rin sa pamilya ng namatay ang malungkot na balita. Samantala, dobling dagol ang sinapit ng mag-asawang overseas Filipino workers sa Saudi Arabia matapos mamatay ang asawang lalaki dahil umano sa matinding pag-iisip dahil hindi na siya pinasasahod ng kumpanyang pinapasukan sa loob ng 8 buwan. Natagpuan na lamang na walang malay ang 56 na taong gulang na si Rizalino Jacinto ng kanyang asawang si Brenda na isa ring OFW sa loob ng kanilang inuupahang kwarto nitong nakaraang Sabado. Nakomatos si Jacinto dahil sa pagkakaroon ng massive cerebral hemorrhage na pinaniniwalaang sanhi ng sobrang depresyon nito. Si Jacinto ay dati nagtatrabaho ng mahigit 20 taon na bilang telephone operator sa Saudi Ogre, isa sa mga kumpanyang tinamaan ng krisis dahil sa pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang kalakalan. Masyado anyang dinibdib ni Jacinto ang kanyang kalagayan bukod sa hindi na nakakatanggap ng sweldo sa loob ng 8 buwan ay nabaon pa rin ito sa utang. Naisugod pa si Jacinto sa ospital noong Sabado ng umaga matapos matagpo ang duguan at walang malay. Subalit binawian na ito ng buhay ng sumunod na araw. Sa ngayon, inaasikaso na ngayon ang repatriation ng namatay na OFW sa pakipagtulungan ng Overseas Workers Welfare Administration at Konsulado ng Pilipinas sa Jeddah. Umaasa rin ang pamilya ni Jacinto na kahit paano ay makatatanggap sila ng tulong pinansyal mula sa ating gobyerno. Yan ang ating mga balita sa araw ng Sabadong ito. OFW Headlines. Direkta, sariwa, napapanahon. OFW Headlines. O ngayon mga kaibigan, dahil unang Sabado ng Oktubre, ating dakuan ang kwentong babae, kwentong migrante. Kumusta po kayo? Mayroong kasabihang hanggat hindi nawawala ang isang bagay, hindi mo nalalaman ang halaga niyon. Ito po ang karanasan ni Carol, isang karaniwang may bahay, ina at mapagmahal na kabiyak. Ang ating kwento ay aming pinamagatang Maligayang Pasko, Mahal Ko. Hoy,
mga bata, huwag kayong magulo, ha? Naku, Mari, pasensya ka na, ha? Tuwang-tuwa yung mga anak ko dahil may mga bago silang PlayStation. Naku, sinabi ko nga sa pare mo na huwag nang magbibili ng masyadong magagastos na bagay, eh. Ganyan lamang ang mga bata, Mare. Mabuti nga sila. Halos taon-taon may mga bagong laruan. At saka ikaw, bago na naman ang mga set nito. Sala set mo, ganda. Naku naman, Carol. Kaya namin bilhin yan dahil nasa abroad kumikita yung kumpare mo. Halika muna sa kwarto ko. O, sige. O, ayan. Diyan. Wow! Naku! Oo naman talaga. Ang ganda-ganda ng kama niyo, Sarah. Bago din ito? Hindi. Ha? Pinagawa ko lang. Repair lamang itong kama namin, ano? Binago lamang yung mga kanto. At ang headboard, ha? Binilhan ni pare mo ng mga bagong bedsheet yan, ha? Punda, terno-terno pa. Naku, ang ganda talaga, Sarah. Binabati kita. Naku, ang liga-ligaya mo. Birthday ni Alice, no? Oh, ang daming pagkain. Ikaw na ang may asawa sa abroad, ano? Hindi lang party ang regalo ng mister niya, ha? With matching alas pa. O, Carol, saan ka pupunta? Ibibigay ko lang ang regalo ko kay Alice. Hindi ako pwede magtagal. Alam niyo naman, naghihintay si Jonathan. Okay. Carol, nakakain ka na ba? Busog na ako, Alice. Happy birthday, ha? Salamat. Eto, pagdamutan mo itong regalo ko. Nagkabala ka pa. Para sa ating barkada itong nihanda ko, eh. Ay, teka mo na, ha? Magbibingo pa tayo. Ha? Bumalik ka, ha? Dali mo na si Jonathan. Carol, halika na sa kama. Kabinggan na. Teka, anong pinaglilista mo riyan? Ano pa? Mga nagastos natin. Mahirap mag-budget kasi lalo na kung wala namang iba budget. Carol, pagtsagaan mo na kaya yung kaya kong kitain. Dalawa na ang mga anak natin dyan. Hanggang ngayon, sa sahig pa rin sila natutulog. Hindi man lang natin maibili ng kama. Kawawa naman. Magsisilaki na sila, tapos, balin na lang. Eh, sanay naman mga bata matulog sa sahig, eh. Carol, mahirap lamang tayo. Hindi sila dapat masama sa buhay mayaman. Hindi naman kailangan yumaman ng tao para makatikim ng kama. Gusto ko lamang mabigyan ng mga bata ng disenteng higaan. Sina Sarah at Alice naman hindi naman talagang mayaman. Pero... Carol. O sige, pagsisikapan ko mabigyan ng disenteng buhay ng ating mga anak. Paano mo yan? Jonathan? Carol? Oh, Jonathan, anong Carol? balita, ha? Natanggap ako, Carol. Naku, Jonathan! Naku, natanggap ka? Oo. Kaya ko para sa'yo. Naku, ikaw naman, matatanggap ka pala sa Saudi. Pinagtitiis mo pa tayo. Naku, mahal ko. Anong gusto mong ulam ngayong gabi? Jonathan, talaga? saya-saya ko talaga. Alam mo, magtatagumpay ka rin gaya nila. Magtatagumpay ka rin, mahal. Nay, malapit pa lang umalis ang tatay. Tignan mo ang kalendaryo. Mga anak, Aber, anong petsa ba ngayon? Kailan ang alis ng tatay mo? May minarka ng tatay. December 18. December 18. Magpapasko. Panahon ng Kapaskuhan, wala ang tatay nyo. Huwag kayong malungkot. Umalis na si tatay para magkaroon tayo ng maraming pera. Di ba yun, Nay? Oo, mga anak. Talagang kibuti ng tatay nyo. Tinitiis na Mario sa atin kahit magpapasko.
Hindi ko yata matatagalan na wala ang tatay niyo sa Pasko. Wala ang tatay niyo. Tayo-tayo lamang ang naririto. Ang tagal niyang mawawala. 2 taon. Sinta ko, hanap kita. Huwag kayong mag-alala. Mahal, bago magpasko, darating ang package ninyo. Puro mga pamasko ang laman nun para sa inyong tatlo. Masakit pala ang nag-iisa. Kahit na maraming Pinoy dito. Alam mo, hindi ako makatulog, mahal. Sana kapiling ko kayo rito sa Saudi. Sulatan mo ako araw-araw, mahal. Huwag na huwag kang hindi susulat sa akin, ha? Maghihintay ko araw-araw ng iyong sulat. Love ko kayong lahat at mahal kita. Karon, alagaan mo ang mga bata. Jonathan, umuwi ka na, mahal. Sabik na ako sa boses mo. Hindi ko matatagalan ang pag-iisang ito, Jonathan. Sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Mahal kong Jonathan, natanggap mo na ba ang Christmas card namin ng mga anak mo? Mahal, malapit na ang Pasko. Hindi yata magiging masaya ang Pasko namin kahit natanggap na mga bata ang mga laruan at mga damit. Kasi parang kulang pa. Ikaw ang hinahanap nila, mahal. Jonathan, huwag ka na magbabago ng kontrata, ha? Tapusin mo na lamang ang 2 taon. Nabigla yata tayo sa pagtanggap mo ng kontratang yan. Kung alam ko lamang na ganito kabigat na malayo ka, magtitiis na tayo sa dati nating kinikita. Mahal ka ng mga anak mo, Jonathan. Kapi-kapi, pinagdarasal ka nila. Umiiyak pa. Jonathan, ang asawa ko, kawawa naman. Alam kong ako pa rin ang kailangan niya at hindi ang mararangyang kasangkapan. Huwag ka mag-alala ako. Madali lang ang panahon. Kaano na ang 2 taon? Marahil magiging gabundok ang sulat ni Carol pagdating ng araw na yun. Merry Christmas, Inay. Merry Christmas, Inay. Merry Christmas, mga anak. Merry Christmas. Oh, Inay. Huwag kayong umiyak. Oo nga naman, Inay. Huwag na kayong umiyak. Kasi Paskong Pasko, wala ang itay niyo. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Baka nagsasaya siya. Kasama ng ibang mga... Tender and mild, sleep in a Alam mo, dapat lang magsama-sama tayong mga walang asawa rito sa Pinas. Oo nga. Kahit na papano, magkakasayahan ng ating mga anak kahit na... Oo. Huwag ka na magsimula, Sarah. Nakakalungkot.
Totoong malungkot. Akala ko lamang maligaya kayo dahil may pera kayo't maligaya ang inyong pamilya. Yun ang tingin mo, Carol, pero ang totoo talagang malungkot ang Pasko namin dahil wala ang ama ng aming mga anak. Hindi kumpleto eh. Hindi kumpleto ang pamilya kung isa lamang sa magulang ang kasama ng mga bata. Totoong masarap ang may pera at mga kagamitan ni Carol. Pero higit na kalungkutan ang kapalit nun. Kaya lang, wala tayong magagawa. Kailangan natin na mabuhay, makapag-aral ng ating mga anak, mamuhay ng disente at marangal. Marangal ang may trabaho sa malinis na paraan. Aba, naku, malapit ng 12:00. Uuwi na ako ha. At salamat. Naiintindihan kong ibig niyong sabihin. Sige, Merry Christmas sa inyong dalawa at sa mga bata. Mga anak, magno-noche buena tayo ha? Kahit wala ang itay? Magdarasal tayo mga anak. Parang kasama rin natin ang itay nyo. Nay, may pinggan din ng itay sa mesa. Siyempre. Di ba, Nay? Dapat may pinggan din ng itay sa pwesto niya. Tama mga anak, kasalo natin ang itay nyo. Kahit malayo siya. Merry Christmas, itay. Merry Christmas, itay. Maligayang Pasko. Mahal. Sinta ko, hanap kita. Kay dali ng 2 taon. Buti na lang at natiis kong mawalay sa kapamilya ng mga panahon ko. Ang panalangin ko po, maging mapayapa ang aming paglalakbay at makarating kami sa aming mga pamilya. Amen. Amen. Kung kalungkutan at pangungulila ang magiging kapalit ng material, tama na nabubuhay kami kaysa malayo sa isa't isa at mawala ng tatay ang aking mga anak. Bukas, narito na si Jonathan. Sa wakas uuwi na ang mahal ko. Nay, Oh, tama na po itong damit ka pasalubong sa tatay. Sa airport lang tayo. Magpapaganda pa to. kailangan maging maganda tayong lahat mga anak. Tatay niyo ang sasalubungin natin at ayaw kong magmumukha tayo malungkot. Kailangang masayang masaya tayo pagdating ng itay niyo. Sayang sinta ang sinupan at Nay, marami nang lumalabas pero wala pa rin si itay. Kilala niyo ang tatay niyo. Kaya, dapat bumaba kayo dyan sa daanan yan ha. At saka, huwag kayong mag-alala. Titingnan niyo mabuti ang lahat ng mukha ng mga bumababang pasahero galing sa Saudi. Alam ko, nariyan na ang tatay niyo. Talasan niyo mata niyo. Nay! Ha? Nay! Hayun o! Ha? Hayun na ang itay! Ayun o! Tay! Sigurado ka? Oo! Ayun o! Ay na si itay o! Ay! Oo nga! Ang tatay niyo nga! Tay! Jonathan! Jonathan! Nandito na kami. Narito Dumating ka na si na mga tatay! anak mo! Tay! Ayun, ayun! Di ba siya yun? Opo, Nay! Tay! Mahal kong Jonathan, salamat, salamat. Dumating ng asawa ko ng malwalhati. Salamat. Sa loob ng 2 taon, pinagtiisan ni Carol ang mangulila sa kanyang asawa. At ganito rin ang naranasan ng mga asawang malayo sa kanilang mga kabiyak dahil sa pangangailangan.
Sa kondisyon ng buhay ngayon, napipilitang magkalayo ang mag-asawa upang maghanap ng mas mabuting trabaho sa ibang bansa. Pero para kay Carol, ang pagbabalik ni Jonathan ang pinakahihintay nitong pangyayari sa buhay niya. Sa mga magdiriwang ngayong Pasko na malayo sa kanilang mga asawa, ito ang aming bati sa inyo. Maligayang Pasko, mga mahal. Hanggang sa muli po, maraming salamat at maligayang Pasko rin sa inyong lahat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. Okay, para sa ating chikahang buhay mga kaibigan, ang kakampi po ay dumalo sa isang summit, no? CSO Summit on Trafficking, at ito po ay invited tayo ng IACAT, no? So yung International Against Human Trafficking, ito yung no? So with that, na-develop parang sa pag-uusap ay napag-usapan doon ang policy development ng IACAT. Ano ang main function? Sino-sino ang invited para dito sa pagtatrabaho nito? So ngayon, tingnan natin at pakinggan natin kung ano yung sinasabi ng IACAT pagdating sa policy development. Ano ang function nila at ano ang dalawang organizational structure ng IACAT. From what Ms. Beverly said, there was two suggestions from two groups na i-empower natin ang mga survivors and make them part of our policy in our policy development. So this is a start actually, which is why we have them. This is a start because the STAT plan really is part ng policy development ng IACAT. So we did really want to get their inputs. So that's a start. And I think there was a recommendation on the hearing their voice in IACAT meetings. Well, nasa batas po yun natin na sino-sino lang ini-invite dun sa IACAT meeting. Okay, balik tayo ulit, no? Dahil nga sa mayroong mga ilan doon na mga CSO ang naroroon ng mga panahon na yun, yung summit na yun, ito pong nakaraan lamang na Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ano? Napakahaba, ano? Marami ang pinag-usapan. Ang isa sa pinag-usapan nila ay although meron ng mga polisiya, yung mga batas na, at tayo nga ay nasa Tier 1 na po, ibig sabihin, hindi na ganun kagrabe katulad ng dati. Kaya nga noon po ay nasa Tier 2 tayo nung nakaraan, yung mga ilang taon yon, ay walang pinalabas ang ating pamahalaan na mga OPAs, di ba? Yung mga Overseas Performing Artists na tinatawag. So, mula doon ay inano tayo ng parang kumbaga ay inassess at sa pagkaka-assess po ay nawala na tayo doon sa Tier 2 na tinatawag, na ibig sabihin kasi nun ay malala yung sitwasyon ng trafficking sa ating bansa. So naging Tier 1 na tayo, so ibig sabihin nagiging strict na tayo, may mga polisiya at may mga nahuhuli na tayong mga traffickers. So tinanong nila, bakit may mga ilan pa rin hindi nakakaalam? Kasi may mga ilang naroroon na CSO na talagang hindi nila alam kung ano pa yung mga rules ng ng IACAT. So dito sinasabi nila na kulang ang tao ng IACAT
Limited yung mga trabahong ginagampanan. Bakit sa baba, sa grassroots level ay hindi alam. So, isang nasabi pa nga doon, isang napag-usapan pa rin doon ay yung funding o suporta para sa mga CSO para magampanan din yung trabaho. Dahil po may mga certain levels nga yan, yung mga nasa baba, ay mga CSO, yung mga NGOs, o yung community in particular, ay makakatulong din yan o tumutulong din sa pagsugpo ng human trafficking dahil may mga port, lalo for example sa Tondo, no? So, ang sinasabi nila ng mga CSO na nakadalo dito sa summit na ito ay yung funding. Kasi talaga naman po, kahit po ang inyong lingkod o yung aming grupo ay hindi masyado makakilos dahil mahirap din nga po ang wala nga budget. Ngayon, tinanong natin yan sa IACAT, ano ba ang may problema ba o paano ba mapopondohan yung mga nasa grassroots para makapagtrabaho ng tuloy-tuloy? So if we need to make it a permanent, kasi ang suggestion was really a permanent member, so we really need to amend the law. But again, that is one thing that we can consider. Actually, nililista na namin ano yung mga nagbibigay na suggestion as far as amendments of the law is concerned. So pwede na natin yun i-include as one of those things that we can consider. But right now, there is no stopping us from inviting them kung kinakailangan na there is a matter that we'll discuss that concerns them. Wala naman siguro, I think, problema that we can invite them. Kaso lang, on the permanency, yun ang kailangan i-amend ang batas. Okay? Now, on the so the women's sector mentioned about witness coordinator. I guess you heard that because we have two. Victim witness coordinator ang tawag namin, VWC. We call them. Itong victim witness coordinator, assigned siya talaga sa task force. So we have two right now who is assigned with two task forces. One is the DOJ main task force and another one is the Manila Anti-Trafficking Task Force. Doon sila naka-assign. And what they do really is they try to establish the connection between the prosecutor and the victim. That's their main function. Connect the prosecutor to the victim and make sure we don't lose the victim for the process na nagta-trial. Kasi sometimes, we know that the trial can take some time and we might lose them. So yung trabaho talaga ng victim witness coordinator is to make sure, keep in touch with the victim, make sure, kumusta ka na ba? Kinausap, baka mayroon na naman kinakausap ka ng or meron ka bang problema or anything that hindi nila masasabi sa prosecutor, dapat nasasabi nila sa victim witness coordinator. So we now have two, and based on whatever will be the feedback from these two, we plan to institutionalize it. Gusto namin isama na yan when we do the organizational structure na. Kasi so far, the feedback of that two witness coordinator is very good. No? 90% successful tayo na with the victim. So, it is really helping the prosecutor, more on that, and then convincing the witness to stay with us in the long process. So yun. And then, I think, before I go to the last and most important thing, that is the funding, I will discuss first some migrant concerns. Dun sa, also mentioned by Attorney Philbert about our, hindi natin lahat maaasahan ng foreign service officers natin, pero yung context niya was more on complicity. But my context is more on lack of human resources. We have one post. When I asked him, we were communicating through Viber and he was saying about this case and all that. Sabi ko, wala ka bang follow? And he replied, I am everyone. Can you imagine? Ang problema ng human trafficking in that place was kaya nag-i-increase na, pero still, I am everyone. Siya yung foreign service officer, siya yung assistant to national officer, siya yung polos, siya yung social welfare officer, siya yung military attaché, siya yung NBI, siya yung police attaché. Lahat siya. So, you can just imagine. Diba? So, dahil hindi nila, it's not because they don't want to help us, it's because also, limited lang ang kakayanahan ng tao doon. Because there are some posts na konti talaga sila. 5 and meron siguro siyang
for staff, pero these are staff, not officers. Pero kung officers, he is everyone. So yun ang sagot niya. So just to give you an idea na para hindi tayo kaagad maghusga bakit walang ginagawa itong gobyerno na to, it's because of some realities that we have to consider. And ngayon, I agree about having a directory. I agree. But as also what is stressed, kailangan gamitin natin. So if you do want to know our task forces, they also want to know you. Okay? Now, just to, we have 24 anti-trafficking task forces. Region 1 to Region 13, meron na po. Then we have Caraga, we have CAR, we have sa Palawan, we have in Manila, we have in North Harbor, Zamboanga, Cebu, Mactan, Cebu, Clark, Aklan, and then the 2 national anti-trafficking task force. If nahihiya kayo in your area, when you go back to your area, if nahihiya kayo mag-approach dito sa mga prosecutors, kasi the heads of these task forces or prosecutors, you can communicate with us and allow us to connect you to them. We can do that. Kung nahihiya kayo mag-approach directly, pwede naman namin i-connect kayo. But otherwise, you can connect to them directly. Just go to the head of the task force and then say your concern. Kasi sila din baka nahihiya din mag-approach sa inyo or they do not know about your programs, your NGO. So, bibigyan po din namin silang lahat the directory that will be from this CSO. So, isa-share din namin sa inyong lahat, sa kanilang lahat, the shelters that all over, kung meron man kayong mga shelter, para alam nila that you also exist. Okay? So, that's one. So, dito na pag-usapan din, may mga sabi nga na tumatrabaho, pero bakit kinakasuhan din sila? Yung tinatawag na immunity ng mga batas. Ano nga ba? Paano nga ba? Ano ba nga ang mangyayari kapag minsan kasi alam niyo yun, yung ikaw na nga yung tumutulong, ikaw pa yung nakakasuhan. Yan. And then again, the last concern ng migrants was the immunity from suit ng batas. You know, I was surprised by one who asked me, nasabi niya, walang kwenta ng immunity from suit yung sa batas. Pinapailan pa rin kami ng kaso. And then I was surprised because ang nagtanong sa akin ay isang abogado. So I would understand if kung hindi siya lawyer, but lawyer siya, sabi ko, you should understand na ang immunity from suit doesn't mean na hindi kayo pailan ng kaso. Because nobody can stop anybody from filing a case against you. They can. Kahit na walang kang ginawa sa kanya, pwede pa siya magsampa ng kaso sa'yo just to harass you. Diba? So, immunity from suit means you can use that as a defense. Kung pailan kayo ng kaso, kung lahat yung elements na sinabi ko, ay pasok kayo doon. So, kung mostly harassment cases, objective lang niya talaga is to give you sleepless nights, to give you anxiety, para ma-demoralize kayo in your fight against trafficking. Yun na lang naman ang purpose niya. Not because they want you to go to jail. Kasi wala naman merit ang harassment case. Wala talaga yung merit. Malamang, most of the time, all this harassment case gets dismissed. Pero, nainis ka ba? Of course. Hindi ka nakatulog? Of course. Yun na naman ang objective nila. So, that happens and that is part of the risk being in this forefront. We have to accept that. No? Pero kung once in a while na demoralize tayo, that happens. Pero, like a good man told me, my former boss said, you can never put a good person down. They always, get up and move on, no? And because we have a commitment, we have a purpose, and this is because the reason why we are here. So that's one, no? Just to explain to you what that immunity from suit means. Sa usapin naman ng mga migration, sabi nga, ano ngayon ginagawa? Marami daw kasing labor agreement, kumustahin natin yan. Kasi yung iba ay sinasabi ng IACAT ay kailangan sa international magkaroon din ng mga summit na katulad ng ginawa nito noong nakaraang linggo. So, kumustahin natin yung mga labor agreements sa ibang bansa. Labor agreements, as far as
I know last year, we have a total of 22 bilateral labor agreements already. So, DOLE is working naman non-stop on really trying to protect our migrant workers by entering into labor agreements with different countries where there are many Filipinos. But still, agree ako that there's still a lot more to do, a lot more agreements to enter into where there are many Filipinos working. And then, we also have this international summit that we want to hold. And that is calling on all the pro bono lawyers out there in host countries. For example, in Hong Kong, in Korea, in Japan, in Malaysia, or New York, maraming pro bono lawyers who are willing to help our migrant workers. We just need to connect with them. So that kung may problema in this area, connect tayo, you go to this pro bono, partner ng IACAT yan. So, mas madali. But that's one of our plans. I just want to share that. That's one of the plans. Kung hindi namin magawa this year, kasi so many of these things are easier said than done talaga. So if we cannot do it this year, maybe next year. So yun. And then, last concern, yung budget, kasi sabi naman talaga kulang ng or walang budget. But the truth is, there is budget. Okay, balikan naman natin ngayon yung mga city ordinances nga sinasabi, no? Kasi maraming mga CSO nga ang dumating doon sa People's Summit na yon o yung CSO Summit on trafficking, ay napag-alaman natin, tinanong marami ang nagtanong na kasi ang sinasabi ng IACAT, hindi rin naman ganun kalaki yung kanilang budget para makatulong din sila makapagbigay ng ayuda naman sa baba. So, may mga binanggit ang IACAT tungkol sa budget. Pwede daw kasi yan sa mga local government unit. Tingnan natin at pakinggan natin kung ano ang mamasabi ng IACAT tungkol sa mga budget na tinatanong ng mga CSO. IACAT has budget. The LGUs has budget. But how do we tap them? For LGUs, for LGUs, sagad, di ba? Meron sagad. But hindi natin matap yan basta-basta. There has to be a city ordinance allowing the city to use the GAD budget for trafficking. So, what IACAT can commit to do really is we will try to write, or we will do this as one of our commitment, write all the mayors, municipal or city ba, and then give them a sample of the ordinance for those cities who doesn't have any ordinance. Give them a sample of, as suggested by Attorney Sama, sample of a project na pwede, na feasible, workable, and practical, na pwede. So yun. So we can, that is what we can do. We can write them and give them, the tools to, you should come up with an ordinance. And if you do already have an ordinance, come up with these projects that is feasible or workable for your city, the circumstances, tailored fit to your city circumstances. So yun, that is what we can commit to do. And now, tapping the budget of IACAT. So yun po ang naturang IACAT na dinaluhan natin itong nakaraang Lunes, po, at ayan po ang pagpapaliwanag niya kung paano tayo makaka-access, isa yung sa maliwanag, maka-access ng budget para makapagtrabaho pa tayo sa usapin ng human trafficking. Isang oras na lang po ang lumipas at syempre ang babaeng migrante ay muling magpapaalam at magkarinigan muli tayo sa susunod na Sabado. Isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa, Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWWS, May Kakampi Ka!
Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante. May kakampi ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pagsisikap sa